Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli ang inyong lingkod para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan nyo pa inyong lingkod, tayo po yung magkomentuhan na. Umpisa na po natin mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin ito pong pahayag ni Profesor Maluti Kia mga kabayan. Tingnan po natin at panuorin po natin at komentuhan po natin. Napakaganda po ito, lalong-lalo po sa buwis sa tinatawag na estate tax na hindi pa nagbabayad hanggang ngayon ang pamilya Marcos, mga kabayan. Pakinggan po natin si Profesor. Nababahala ang isang political analyst na nakikita niyang hindi pantay na pagtrato sa mga mambabatas na kontra korupsyon kumpara sa hindi pa nababayarang estate tax ng pamilyang Marcos. Sa MJ Mondihar, magbabalita. Sinampulan nila si Congressman Barsaga. Ngayon, tinitingnan nila yung legislative franchise ni Congressman Leviste. So, babalik at babalik ako doon. Yung tax, Marcos. yung estate tax ba nabayaran na? Muling lumutang sa isang press conference ang issue na hindi pa nababayarang estate tax ng pamilya Marcos. Ito ang pinakamalaking issue na umusig sa noong 2022 presidential campaign ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng umunoy ill-gotten wealth ng kanilang pamilya. Sa press conference ng PDP Laban sa Maynila ay sinabi ni political strategist at analyst Professor Maluti Kia na may nakikita siyang double standard sa issue. Ito dahil matindi ang paghahabol ng gobyerno sa ilang kongresistang kritikal sa korupsyon habang walang malinaw na aksyon sa issue ng Marcos estate tax. Kasi kailangan maging patas. Babanatan mo si Congressman Leviste, siguraduhin mo wala kang butas. Siguraduhin mo nag-due diligence ka at walang utang ang pamilya sa bansa. Batay sa mga naunang report, taong 1999 pa nang maging final and executory ang desisyon ng Supreme Court para pagbayarin ng estate tax ang pamilyang Marcos. Biro mo kung ang nawala sa atin ay 1.5 trillion at yun ay ilang dolyares na nasa million ba o billion? Ang laki. Bilyon. At this 200. time na ang pangako ng dating Pangulo, Presidente Marcos Sr. 99% ibibigay sa Pilipino, at 1%, 90% sa Pilipino at 10% sa pamilya niya. Hindi yun nagagawa. Hindi rin nagagawa ang pagbayad. Diba? Taong 2022 naman, nang padalhan ng demand letter ng BIR ang pamilya Marcos para pagbayarin sa daan-daang bilyong pisong estate tax. Batay din sa mga naunang report, taong 1991 o 35 taon na nakakaraan ay sinisingil na sa kanila ang 23 billion pesos na estate tax na lumulobo sa 20% na interes kada taon hanggat hindi nababayaran. At dahil walang aksyon ng mga Marcos, umabot na ngayon sa mahigit 203 billion pesos ang kabuang utang sa buwis, kabilang na ang mga interes at multa. Noong 2022, sinabi ni Senator Amy Marcos na handa ang kanilang pamilya na bayaran ang kontrobersyal na estate tax. May hatol na yan. May hatol ng Supreme Court, final and executory. Hindi ko maintindihan bakit pag sa kalaban, ganun na lang silang kadiin. Pag sa kanila, pikit mata at okay lang yan. Para sa Diyos, Pilipinas kung mahal. MJ Mondeha. Yan po mga tambay, ganyan po talaga ang binagoong ang Pilipinas. Siniwa, pagka sa kanila po, pikit mata. Pero sa sinasabi nilang kalaban sa politika, talagang uusigin ka. Ipakukulong ka pa. Pero pagka sila, mga bayan, nakita nyo, tahimik. Napakatagal na yan. Yung state tax na yan. Di ba? Lumobo na po ng 203 billion ang estate tax. Pero hinahabol daw po nila si Leviste ng 24 billion. Pero yung pagnanakaw at pagbayad ng buwis ay wala pa rin pong nasisingil at binabayad sila umano. Ganyan po katindi ang ating bansa. Ngayon po, Professor Maluti Kia, pwede naman po nila bayaran yan pag nilagyan mo ng logic. Di po ba ang issue po ngayon puro pagnanakaw, corruption? Pwede naman po nilang bayaran yan Bakit? Mababawi rin nila umano Hindi po ba, Prof? Pwede po nilang bayaran yung estate tax nila na umaabot na ng 203 billion. Mga kabayan, yung buwis na yan na napakatagal na. At yan ay may desisyon na, final na sa Korte Suprema. Hindi po ba? Pero pikit mata sila at hindi naman po yan ibinabalita at hinahabol na ng malalaking mainstream media sa ating bansa. Hindi po ba? Dahil nga po siguro sa pakinabang umano. Dahil halos lahat po yata sila ngayon ay nakikinabang
sa pera ng taong bayan. Hindi lang yata ang mga mambabatas umano. Hindi po ba? Hindi lang ang mga contractors at hindi lang po ang mga taong gobyerno katulad po sa DPWH. At alam naman po natin ang lahat ng sangay ng gobyerno ay may corruption din. Di ba? Mismo ang Estados Unidos ay nagpahayag na grabe ang korupsyon, lalo-lalo sa Bureau of Customs noong mga nakaraang taon. Noong nakaraang taon, di ba? Kino-question po ng state ng US ang custom at ganun din po, may pumutok din po mga issue sa mga korupsyon sa BIR. Hindi po ba mga kababayan? Kaya dito po, mga kababayan, napakadali po. Pwede nga po yan eh. Pwedeng bayaran para sabihin na sila po ay nagbabayad ng utang sa gobyerno. At pwede rin naman nilang bawiin umano pag binayad na. Dahil ang pera ng taong bayan, hindi nga nila maipaliwanag kung saan napunta ang trilyon-trilyon. Hindi po ba? Trilyon ang nawawala sa pera ng taong bayan sa panahon po ng binagoong Pilipinas at trilyon din po ang utang ng pamilya Marcos sa bansa. Pag sinuma mo, sa dami po. At yung mga ipinangako po nila na sinasabing ibabalik ang 92 ang sinasabing 90% at yung 10% lang ang mapupunta sa kanila doon sa trilyon-trilyon na sinasabi. Pero wala pa rin po hanggang ngayon. Nagsitanda na po sila. Hindi po ba? Matandang-matanda na ang mga anak at malapit na rin sa hukay umano ang asawa dahil may edad na rin. Hindi po ba? Kaya dito po mga kabayan, hindi naman po papansinin yan eh. Hindi naman po papansinin yan ng Malacanang. Tatawanan lang po nila yan. At kung pansinin man nila yan, uulit-ulitin po natin. Kung pansinin man po nila yan, mga kababayan, ay pwede rin po nilang ibalik sa kanila. Dahil unang-una, sila ang nakaupo umano. Nasa kanilang kapangyarihan. Hindi po ba? Dahil nga po yung issue po na korupsyon nila ay talagang grabe. Male-maleta po ang idinideliver ayon kay Saldico. At meron daw pong patong buwan-buwan komisyon hinahatid daw doon sa Malacanang o sa sinasabing mga mansyon nila na 2 billion a month ayon kay Saldico. 2 billion mga kabayan ang kailangan daw po na komisyon every month na tinatawag na mastermind ni Saldico. Hindi po ba? Kaya po, kung yan po ay 203 billion, mga kababayan, at meron pang 100 billion na issue doon po sa sinasabing insertion, sa tingin nyo po mga kababayan, kung inumpisahan po nilang pagnanakaw magmula nung sila ay umupo ng 2022, 2026 na po ngayon. Baka hindi lang po 203 billion ang naiipon nila. Dahil lang nagnanakaw po sa kanila umano, ang issue ng pagnanakaw ay hindi lang naman po ang Pangulo. Nahandyan pa ang anak. Nahandyan pa ang asawa. Aba, sa dami po ng issue ng korupsyon, ay napakarami na po nilang naipon sa nakaw. Kaya pwede na po nilang bayaran yan. At yung ibabayad nila, ulit-ulitin natin, ay pwede rin po ibalik sa kanila umano. Hindi po ba mga kababayan? Napakahirap po maningil, mga kababayan. Napakadelikado. Bakit po? Kung ngayon mo sisingilin ang pamilya na yan, ngayon mo tututukan ang first family sa pagbabayad ng utang, mababayaran po nila, pero ang pera, hindi mo malaman kung saan naman mapupunta ang binayad nila umano kung magbabayad sila. Pero, kung mapapalitan po ang administrasyon at maupo po ang isang Duterte, ang Vice President, nakakasiguro po tayo na masisingil at dapat bayaran at makikita po natin kung saan mapupunta ang ibabayad nilang 200 plus billion state tax pa lang. At napakaraming hahabulin yata ng Vice President
sa pamilyang yan. Lalong-lalo po ang mahigit 3 taong korupsyon na issue nila umano. Hindi kaya? Di po ba mas maraming makukuhang pera sa kanila kung wala na po sila sa kapangyarihan? Hindi po ba, mga kababayan, napakadali pong maningil kung wala po sa kapangyarihan sila umano. Pero habang nasa kapangyarihan, mga kababayan, ay pwede po nilang linisin, plantsahin ang lahat ng akusasyon sa kanila umano. Hindi po ba? At dito naman, kung talagang willing naman po magbayad ang pamilya Marcos, kung willing, matagal na po sanang binayaran yan. 90s pa eh. Sinisingil na sila 90s. 2026 na tayo ngayon. Di ba? Kaya nga lumobo ng lumobo. Kung talagang willing magbayad ng mga utang, lalo-lalo sa buwis, ang pamilya Marcos. Hindi po ba? Matagal na. Kaya nga lang po, kailangan po kasing kapalan ng muka. Dahil ang iniintay yata nila ay ito na. Nung makabalik sila sa kapangyarihan, mga kabayan, ay malilinis na yata nila yan. Malilibre na yata sila. Hindi kaya? Yan po, mga kababayan, ang nakakalungkot po. Pagka ang mayayaman, politiko, may kapangyarihan, ang nai-issue po ng hindi pagbayad ng buwis ay wala pong hinuhuli, lalong-lalo kung sila po'y nasa kapangyarihan. Wala pong inaaresto, walang inaaresto ang ombudsman, walang inaaresto ang BIR, walang inaaresto ang DILG, NBI, walang inaaresto ang ombudsman. Hindi po ba, mga kababayan, paano mo aarestuhin ang isang pangulo, ang pamilya ng Marcos, kung sila ay nasa kapangyarihan? Para ka nagtampo sa bigas. Hindi po ba? Kung yung dating pangulo nga na ipatapon nila na walang due process, yung manghuhuli pa kaya at aaresto sa kanila? Hindi po ba? At yung mag-iimbestiga sa kanila, pag isinasangkot mo nga sila sa korupsyon, umano, hindi ba? At natutumbok ang ulo, ay nagkakaproblema na nga. Hindi po ba? Nasampulan na nga dyan si Barsaga at si Libiste at ang dating Pangulong Duterte. At ganoon din po ang Vice President na hanggang ngayon na hindi po nila tinatantanan. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating Tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo kay Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Annie Jo, si Gay at Chena, Tatay Nick ng Canada, si Balance Vision TV. Maraming salamat po, mga kabayan, sa mga tulong at biyaya. At ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, mga kabayan, na tayo po maingatan at ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte ay maingatan din po sa kapahamakan ang ating Vice President at ang dating Pangulong Duterte ay madugtungan din po ang buhay at kalakasan, mga kababayan, at makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. Thank you po. God bless po, mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Tiis-tiis lang po. Bye-bye.